So meron tayo ngayong pinapatupad na road clearing operation, no? Yung mga nakaharang sa wire na mga pinuputol natin yan. Ayan, galing yan dun sa Ako mismo nag-desisyon yan. Nakakatakot yung taas na eh. So yan, pinag-iinit ako tong sa mangga dito eh. Nakaharang sa daan to eh. Tara. Pumasok ng gangsta sa edad ko 14 years old. Tinigap ko 30 second after girl matay blind. Abo! Tao. No. It was at this moment that he knew. He fucked up. Diyan na, tara. What's up mga ka-Macho Woodworks? Yo, what's up, Macho Woodworks? And I want you to press the thumbs up button. It's for you guys. Yan, maintindihan. Kamusta? Long time no see, no? Welcome back sa ating channel. Maraming salamat sa mga hanggang ngayon ay nanonood pa rin ng mga vlog natin. So, tapos na ang role mo, no? Pwede ka nang mag-aral ulit dun sa loob. Aral ka na ulit? Pasali ka pa ba sa vlog? Hindi mo naman natuwa, lamig grinder to eh. Grinder. Delicate yan. Dangerous yan. Bawal yan sa mga kids, okay? Get inside na. Tawag ka lang ulit mamaya, okay? 2,000 years later. Okay, so for today's video, pag-uusapan naman natin ay yung tungkol sa grinder, no? Ang isa sa mga pinaka-delikadong power tools, no? Lalo na sa mga newbie. Ito yung pinaka medyo delikado na power tools dahil alam mo na isang pagka on mo pa lang talagang pumipitik na agad. Ngayon, meron tayong mga konting tips and tricks para sa safety natin dito sa grinder. Tapos compare natin yung cordless drill dito sa corded. Kung ano ba yung pinagkaiba? Gaano ba kalakas yung cordless drill? Kaya niya rin bang gawin yung mga nagagawa ng corded, no? So, testing natin. I-unbox na natin to. Okay, so ito may battery na kasama. 4.0. Wait lang pala. Teka lang po muna. Gusto ko nga pala magpasalamat sa Lotus Tools Philippines sa mga power tools na pinrovide nila para sa ating YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakalike sa Facebook page ng Lotus, puntahan nyo na, visit nyo na yung Shopee page nila tsaka yung Lazada nila. Double check nyo. Check nyo nasa link yung description. Nasa description pala yung link. So ito, unbox natin. So ito yung grinder na corded, no? Ayan. May cord siya. Tapos ito, napaka-importante nito. Huwag niyong babaliwala ito. Dapat lagi ito nakakabit, no? Itong blade guard. Dahil nakatayaan na parang may +1 life kayo dito sa blade guard na to, no? So ito naman yung panghigpit niya. Ito rin, wag nyo rin gagayain yung mga pro nating mga kaibigan dyan sa Facebook or sa YouTube. Yung mga kamay-kamay lang yung pinaghihigpit. No, kung mga newbie pa lang, advice ko gamitin nyo to. No? Kasi super delikado yung ganun, which is ganun yung ginagawa nila, hindi ako ha. Ganun yung ginagawa nila. Di nga. Ito ang panghigpit ha, hindi yung kamay, hindi kamay. Ito yung panghigpit natin.
Yan. Press mo to, itong lock sa likod. So, ayan na. May higpit mo na siya. Mas safe siya, no? So, kasi pag pinwersa mo ganun, nababali yung cutting disc, delikado siya, no? So, move naman tayo dito sa cordless drill, no? Wow, napaka-macho ng datingan nito, no? Pakangas. Tapos ito yung battery niya. So, ganun lang. So, ang kinaganda naman kasi nitong cordless drill naman, ay cordless grinder na to. Cordless drill ako ng cordless drill. Cordless grinder pala, no? Kinaganda naman kasi nito, syempre, unang-una, di mo na kailangan ng kuryente pagka may gagawin kang outdoor, no? Di mo na kailangan ng mahabang extension pagkalalo pag mga overhead yung mga puputulin mo. Katulad nung kanina, nakita yung ginawa ko. Tinesting ko lang yung chainsaw attachment, no? May napa-added to cart ako sa Lazada, nakita ko yun. Tapos may parating nga na cordless grinder, sorry. So, na-imagine ko na umakita ko ng puno, na nagpuputol ako ng sanga, na chainsaw yung gamit, tapos ito, cordless grinder, di ba? So, napakadali lang, hindi mo na kailangan ng mga wire, which is effective naman, pero hindi siya safe. Chainsaw na yun is super delikado na i-attach dito sa grinder. Kasi wala siyang yung anti-kickback, di katulad ng mga talagang chainsaw na nabibili mo, no? Kung ikaw kailangan mo talaga ng chainsaw, advice ko sa'yo, bumili ka ng chainsaw, no? Huwag yung chainsaw attachment na yun, no? Medyo delikado siya, may pitik nga, medyo malakas nga yung kickback. So, binili ko lang din naman yung chainsaw attachment na yun. Pan-trip lang. Ang puto lang ng mga sanga-sanga ng mga naka-ano na dun sa bahay namin, no? Tsaka pagka na-imagine ko kasi kaya ako talaga binili yon, alam nyo. Pagka yung zombie apocalypse, may panghagad ako sa mga zombie. Pagka nakakalapit na, naubusan ka na ng bala, di ba? May chainsaw, maangas yung dating pag yun yung panlaban mo, di ba? Yung chainsaw. Ay, Daddy, ano naman yan? So sa bigat, syempre, mas mabigat tong mas mabigat tong cordless kasi yung battery niya mabigat yung battery. Syempre 4.0 yung battery natin dito. Pero kung ang problema nyo naman is yung bigat, meron din ako ditong 2.0 na battery. Pero mas maganda kung 4.0 yung gagawin, mas malakas siya, mas mahaba yung buhay niya, hindi ka mabibitin doon sa mga ikakat mo, di ba? So ito, nag-prepare lang ako sa inyo ng 3 disc ng pang-grinder, no, na papayta ko sa inyo. Ito lang naman yung mga common use na para sa grinder. Cutting disc, itong grinding disc, grinder disc, tsaka itong flat disc na to. Ito, napakaganda nito, panliha-liha, no? Napagamit na gamit to. Ito, try natin, no? Try natin gamitin tong cutting disc na to. Dito muna sa cordless grinder. Tapos mamaya, testing naman natin siya dun sa corded grinder, no? Tignan natin yung pinagkaiba. So ito, nag-plumb tayo dito ng bakal na tetestingin natin putulin. Try natin yung both na grinder, no? So, syempre, safety first tayo, no? Kailangan meron tayong face shield pagka gagamit tayo ng grinder, no? Tapos kailangan din ng face mask, tsaka gloves. Wala. Tapos mahanap ko nasan yung mga gloves ko. Yung next time na tayo mag ganun, ha? Oh.
mga kamacho, nakita nyo nga kung paano na mag-performance tong dalawang grinder natin na to, no? So para sa akin, yung trabaho nitong corded grinder na to, kayang-kaya ng cordless grinder, no? Mas maganda siya kasi debatted na siya, no? So yun nga lang, kailangan nyo lang talaga ng doble ingat. Kailangan palaging nakatanggal ang battery pag hindi ginagamit. Ayan. Nakatanggal dapat ang battery pagka hindi ginagamit. Kasi pagka palabit mo ng konti, na-imagine mo palaging corded yung gamit mo, no? So hindi mo iniisip na hindi naman nakasaksak, sige tanggal palit ng bala, no? Yung pala cordless pala yun, napindot mo yung trigger, no? Yari ka dyan, no? Kaya dapat lagi nakatanggal ang battery. So ikakabit mo lang yung battery kapag gagamitin mo na siya. Dito naman sa corded grinder, mga tol, ang tips ko sa inyo dito, alam mo, common naman na yung yung common na safety tips naman na yung kailangan papunta sa iyo, yung mga kislap para pagka bumitik yung bala, para pag bumiyak yung bala, talsik pala yun, no? Tama naman yun, natural yun, no? Pero sanayan din kung saan ka mas sanay, mas komportable, no? Basta ang importante lang, steady pulso lang, lalo na pag magkakat ng mga tubular, medyo delikado talaga siya. Huwag papasok yung buong blade mo sa loob ng bakal. Dahil pag umipit, doon na nangyayari yung pag naipit yung bala, no? Doon na nangyayari na babali yung cutting disc. So, doble ingat, paikutan mo lang, huwag mo masyado ilulubog yung bala. Saka mo na mape-perfect yan pagka yung talagang matagal ka na nagpuputol ng mga bakal. Na tapos, safety gear, syempre, kailangan palagi ka naka-PPE, kompleto ang PPE mo. Okay, ito lang PPE ko. Wala pa akong PPE. Tapos, dito pa, sa pang safety tips natin na napaka-importante dito sa grinder na. Wait lang anak, wait lang. Ako muna sa loob, dali na. Sige na. Ang isa pa sa pinaka-importanting safety tips dito sa grinder is kapag nag-brown out, ano? Pag nag-brown out mga tol. Pag nag-brown out, wala kayo pang gagawin kundi hilahin mo kagad to, no? Ibaba mo kagad tong trigger na to, no? Kung nandito man yung switch ng grinder mo, i-off mo kagad, no? Ako mas prefer ko tong ganitong switch kasi ito pag yan, nabibitawan mo ka. Pag binitawan mo, so wala na power. Unlike yung dito, kailangan mo pang i-on off dito, which is pag nag-brown out, yun yung number 1 natin nakakalimutan, no? Yun yung kailangan mong gagawin pag nag-brown out or nagloko yung kuryente, switch off mo agad yung grinder mo bago mo ilapag kung saan man, ano? Kasi pag ikaw hindi mo na-switch yan at nailapag mo at nagka-kuryente na, magwawala na yan, no? Ang hirap na hulihin yan, parang ahas na yan, ang hirap na hulihin. Nangyayari yan, no? So yan yung pinaka-delikado na mangyayari sa grinder. Yun yung pinaka-iingatan nyo, no? Laging naka-off. And ano pa ba ang mga tips natin dito sa grinder? Huwag kang gagamit nung masyado nung mga ibang kung ano-anong mga attachment na nilalagay sa grinder. Huwag tayo masyadong mag-experiment. Lalo na yung parang blade ng circular saw, carbide blade yata yung tawag doon, na ginalagay sa grinder, pamputol ng kahoy mismo. Super delikado yun. Wag na po natin susubukan yun. No? Marami na nadali doon at wag na kayong dumagdag pa. At kung kailangan mo talaga ng pamputol, maglagay mano-mano ka na lang kung wala ka pang budget pang circular. So, pero pag ipunan mo na yung circular, so napakamura lang ng circular. So try nyo yung mga brand ng Lotus. Check nyo yung Facebook page ng Lotus or yung Shopee, Lazada ng Lotus. Napakamura lang ng mga circular so natin doon. No, kaya natin pag-ipunan. Huwag natin itaya yung ating mga kamay at mga daliri at mga kung ano pa madisgrasya sa atin para lang makatipid. Ano? So yun lang, no? Yun lang muna sa video na to. So sa mga build videos nating upcoming build video, gamitin natin itong mga grinder na to, no, para masubukan pa natin siya. So ngayon, para sa akin, dito ako sa cordless syempre, no. So common na tong corded. So marami rin tayo dito mga iba't ibang klaseng grinder. Ngayon lang ako din nakasubok nitong cordless na grinder na to. Tapos napaka-speed, napakadalis lang, walang problema, mga overhead na gawa. So dali na lang mag-grinder. Hindi na kailangan maghila-hila pa ng mga extension. So again, yun lang muna for today's video, no? Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pagsubaybay. Sana nakatulong tong video na to para sa inyo. Kung nagdedesisyon ka kung ano mas gusto mong bilhin, sa cordless ka na, no? Siyempre, kung may mga existing battery ka dyan, kung meron ka na nung cordless drill natin, magagamit mo na yung battery nun para dito. So, okay din siya pang collection, no? Tsaka magagamit mo talaga siya ng mas maganda. Pero corded, common use ng mga
ordinaryong Pilipino na mga manggagawa is normal na sa mga tropa dyan na mayroong sariling grinder. No? Napaka-importante talaga nito. Isa to sa mga must-have tool, no? So maraming salamat sa panonood. Yun lang muna at hanggang sa susunod nating video. And again, thank you so much Lotus Tools Philippines for supporting Matthew Woodworks. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Okay, yun lang. Hanggang sa muli, paalam! Ayun. Daddy, you're not allowed to cut trees.